Good morning mga ka-LG. Share ko lang po tong ating ginawang ah, fermented fruit juice. Okay? Ito yung ating hinog na papaya. Ang paggawa po nito, marami po tayong na-overripe na papaya. So, instead na tapon natin, kinuha natin yung pwede pang gawin na fertilizer. So nilagay natin sa drum at nilagyan natin ng molasses. Tapos yung ginawa din natin na lactic acid, yung labs, yun. So ito po yung kanyang resulta. Kung ilang kilo yung nilagay nyo na prutas, yung hinog na prutas, ganoon din karami yung molasses na ilalagay. Yung ratio is 1:1. So ito yung ating molasses. Yung molasses natin nasa 10 kilo po ito. So naglagay din tayo ng 10 kilong fully covered. Mga ka-LG, ito po yung pinerment natin na fermented fruit juice, FFG. Okay, so bali 6 days na po niya ngayon. Ginawa natin nung 5 days rather. At ito naman yung kagagawa kahapon. Ginayat-gayat lang natin yung mga overripe na hinog na papaya. Overripe na hinog. Overripe na hinog pa, no? So ito, ang system nito, i-ferment natin ng 1 month.
Then ready to use na as a foliar fertilizer. Ginayat lang natin ito, then nilagyan natin ng molasses. Kung gaano karami yung molasses, kung gaano karami din yung prutas na ating nilagay, ganun din dapat yung karami ng molasses, equal siya. Then naglagay tayo ng lactic acid, yung pinerment din natin noon, ginawa natin. Ito, kusang kakatas na po itong prutas na to, mag-peppermint na. Pagagawa lang to kahapon. Itong isa is 5 days na. Ang ratio ng paggamit sa 1 liter 10 ml. Pwede ring drenching sa ating mga gulay, at pwede ring foliar spraying. Okay. Ito po kasi mataas yung potassium niya. So during vegetative stage pwede, and then pang maintenance pag nagpapabunga na po tayo sa mga gulay, fruit bearing trees, then pwede rin sa ito, sa rice, sa palay. Ang ideal nito na pag-spray once sa vegetative stage, then mag-spray na rin tayo bago magbuntis, panicle initiation. Then yung sa ripening na po, para yung batok ng ating palay, yung kanyang bunga, magkakaroon ho ng laman. Okay. Sunod na ipakita ko natin yung ginawa natin naman na fish amino acid. Same principle lang po yung pag-peppermint. Gumamit lang tayo ng isda naman doon. Pwede yung bituka, yung pinaglinisan. At kung marami naman ho kayong source ng magkukunan ng isda, ako kasi yung ginawa ko doon is nagpabili ako ng yung murang isda lang, yung mga naglalako rito. At yun, hinaluan ko 1:1. Kung 1 kilo yung isda, 1 litro rin yung molasses. Okay. 1 kilo rin yung molasses, pwede. Yan po yung ating tips of the day. At hopefully mag-prosper itong ating pinerment at magamit natin. Pwede rin ho tayong magbenta nito kasi ang dami. Sabihin na natin na pag magawa ito, mga nasa 60 liters. Okay. Happy farming mga ka-LG.